Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na po ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, mahalaga ang pangalan ng bawat isa sa atin. Lalo na nung unang panahon, may mga meaning yan guys, kung saan nagmula at ano kung anong ibig sabihin nito. Pero sa panahon natin ngayon, madalas kinukuha na lang yung pangalan sa mga paboritong artista, mga singer, mga dancer, di ba? O kung ano pa mang mga sikat na mga pangalan. Pero sa Biblia, ang tinatawag na Mesiya, isa sa talagang pinangalanan ng ating amang nasa langit, ay siya mismo ang nagbigay at nagplano. Ang sabi sa Mateo, chapter 1, verse 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki. Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, malinaw dyan ang sinasabi o tinutukoy dyan, itong si Mama Mary, kinakausap siya nitong si Saint Gabriel, na kung saan na sinabi niya na Jesus ang ipapangalan mo kapag nanganak ka. So, yan talaga ang plano ng Diyos. Hindi yan aksidente lang, di ba? Hindi lang yan utos ng tao, kundi utos ng amang nasa langit. Kaya nga, ang pangalang Jesus, lalo na ng panahon na yun, ay talagang marami ang gumaya sa mga pinangalan sa mga tao, di ba? So, ang sabi nga ni Saint Gabriel, isisilang yung anak mo, sabi kay Mama Mary, di ba? Na gawa ng banal na espiritu, hindi ang galing kay Saint Joseph na iyong kasintahan, kundi madudungi siya ng bata pagka nangyari yun. Kaya nga Virgin Mary ang tawag dahil malinis na malinis itong si Mama Mary nung tanggapin niya ang ating Panginoong Yesus at dalhin niya sa kanyang sinapupunan na ang kanyang mission ay napaka-importante sa sangkatauhan, ay itong ililigtas nga tayo ang buong kasangkatawan sa kasalanan na kung saan ay ang ating original sin na namana natin kay Eva at Adam. So sa totoo lang guys, walang sino man ang makakatubos nun. Di ba? Kung kahit gaano kakabait, matulungin, lahat na yata gagawin mo, hindi mo matutubos ang kasalanan mo, kundi sa ating Panginoong Yesus lang. Siya lang ang may kapangyarihan. Kaya nga pinadala siya ng ating amang nasa langit. Dahil yung kanyang puot at galit sa mga tao, ay wala talagang makakapagtubos niyan, kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung gaano man kabigat ang iyong problema, o gaano man kabigat ang iyong kasalanan, sinasabi mo, di ba, baka hindi na ako patawarin ni Lord. Kasi sa bigat ng mga problema ko, siguro baka naging pumatay siya ng tao, di ba? Nagbenta siya ng illegal na drugs, o winalang hiya niya yung kanyang mga pamilya, at kung ano-ano pa mga mabibigat na kasalanan. So talagang pagtao lang, hindi yan kayang tubusin, kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya siya kasi yung Mesiyas, na ang ibig sabihin ay siya yung magtutubos sa kasalanan ng mundo o ng mga tao. Kaya hanggang ngayon guys, di ba, mula nung unang Pasko, lalo na tayo mga Kristiyano, ay talagang ipinagdiriwang natin ang araw ng Kapaskuhan. Dahil mismong ang Anghel Gabriel ang nagsabi niyan at dinala nga ni Mama Mary. Kaya nung isinila ang ating Panginoong Yesus, buong mundo, di ba? Pati langit, mga anghel ay nagsaya dahil nga isisilang ang tagapagtubos sa sangkatauhan. Kaya yung mission po ng ating Panginoong Jesus ay napakalaki ang naging role niya dito sa mundo. Kahit na siya Diyos na, di ba? Nagpakatao pa siya. O naging tao siya, gawa ng pagmamahal niya sa atin. Kaya sana po, di ba? Lagi nating ipagdasal
yung mga kasalanan natin ay kanyang tubusan at patawarin tayo. Ano man yan. Kaya magpatawad ka rin, di ba? Itong araw ng Pasko o season ng Pasko na to, ay ito ang panahon. Alam naman natin mga Pilipino, di ba? Pagdating ng Kapaskuhan, malalambot ang puso, di ba? Mababait ang mga tao, mapagbigay, di ba? Kaya nga may kanta na sana araw-araw ay Pasko kasi nga ang mga Pilipino ay mababait sa tuwing sumasapit ang araw ng o season ng Kapaskuhan. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding problema sa pamilya, sa financial, at sa kalusugan. Sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal lang na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yun, ipagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord, at tinaningan na rin ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Lusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. At lahat po na may mga karamdaman sa oras na ito, pagalingin niyo po, Lord. Yakapin ng mahigpit. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Basta kami manampalataya lang. At ganoon din po sa pamilyang nagkawatak-watak o nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ng ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na puso, pagpatawad at mapagmahal sa mga taong nagkaaway-away, lalo na yung mga magkakapamilya at magkakadugo. At pagbigis-bigisin niyo po muli sila. At ganoon din po sa financial load na kailangan po namin lahat. Lalo na po, yung mga kapatid namin walang-wala, Lord, na ultimong pambili isang kilo lang ng bigas at ulam. Pinoproblema pa kung paano nila irarao sa kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.